first travel of the year. Pupunta tayo ng Hong Kong. Yeah, first time kong pupunta ng Hong Kong. And yung talagang lalabas kasi last time di ba sa Japan na iwan ako ng aeroplano. Pero yun, eto ngayon, Hong Kong na talaga yung visit natin. And medyo naloka ako dun sa immigration officer kanina kasi hindi ko siya marinig. Anyway, kakwento ko muna yung sa experience ko sa immigration. Kaya ako naloka din sa immigration kasi tinanong lang niya ako, binuklat ko yung passport ko. Siyempre nakita niya, di ba, may mga tatak naman na. Tapos tinanong niya ako, sabi niya, bakasyon lang. Hindi ko kasi talaga marinig. Tapos inulit niya. Tapos ako parang gano'n lang ako. Hindi ko talaga marinig. So, ginawa ko yung tenga ko. Nilagay ko dun sa parang bilog. Tapos sabi niya, bakasyon lang. Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, opo. Kailan balik? Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, Saturday po. Tapos yun lang naman yung tinanong. Pero, ayun, sorry sa kanya, may pagkabingi ako. Hindi ko kaagad narinig. So, ayun, feeling ko medyo naiinita siya ng konti. Anyway, so pag-uusapan naman natin is kung ano yung mga requirements sa Hong Kong. Passport lang na valid for the next 6 months. Yung hotel booking mo and yung, airline na airfare. Airline booking pa-uwi. Pero actually, hindi mo talaga siya hinanap. Tsaka yung e-travel. So, alam ko, pag ganating doon, wala naman nang kailangan. Wala rin silang mga arrival code or arrival card na kailangan sagutan. Yung mismong e-travel lang yung requirement. So, napakadali, di ba? So, tingnan natin kung ano may experience ko. Kasi, yung pinaka naalala ko, syempre, di ba, ang Hong Kong is part ng China. So, yung pagpunta ko lang sa China, medyo natakot ako nun kasi parang kakaiba siya. So, explore ko naman yung Hong Kong ngayon. Tingnan ko ano yung difference nila. Kasi sa Taiwan, okay lang. Tingnan na lang natin sa Hong Kong pagdating ka lang. Yeah, dito na tayo sa Hong Kong. Actually, madali naman yung sa may immigration. Wala naman tinanong sa akin. Tinignan lang yung passport ko. Tapos, binigyan ako ng sticker. So, yung sticker na yun, guys, huwag niyong iwawala kasi importante yun. Kumbaga, yun yung parang legal na pinapasok kayo dito. Kumbaga, parang yun yung kumbaga, parang yun yung stamp. Ganyan. So, huwag niyong iwawala yun. So, wala akong luggage. Kaya, lalabas na ako. Dediretso na ako sa labas para mag-withdraw. So, let's go. Hanap tayo ng ATM. .7-Eleven, katabi niya, Bank of China. So, ang gagawin ko, mag-withdraw muna ako rito, Bank of China. Then, maghanap ako ng octopus card. Ay, shoota. Mali yung password na na-input ko. Blinak yung card ko. Buti nagdala ko ng extra na pera. Oh my God. Buti talaga. Pag mga ganito guys, lagi may backup. So, GCash yung gamit ko na card. Tapos, anong nangyari? Invalid yung mga PIN, ganon. Pero, aminin ko, nalito talaga ako sa password ko. Tapos, blinak nila yung card. So, buti nilang may isa pa ang card. So, eto, sure ako. Alam ko na yung password. A few moments later. Ang galing na lusutan ko. So, huwag kayong magpapanik. Pag blinak pala yung GCash card nyo, pwede nyo i-reset. Tapos, huwag kayong malilito kasi yung mga ATM pala nila dito, guys. Sa atin kasi, diba, yung forma ng ATM is 0, 1, 2, 3. Tapos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diba ganon yung sa atin? Dito, baliktad. Magsisimula sa 1, 2, 3 yung nasa ibaba. Hindi kagaya sa atin. Kaya nagkaroon ako ng invalid password. Kasi, parang ang ini-expect ko is yung parang kagaya rin sa atin. Hindi kasi ako sa number nagme-memorize, kaya gano'n, na-invalid ako. So, buti na lang nalusutan ko guys. Gumana yung GCash ko, nireset ko lang sa app. Ang gagawin natin na mode of transport papunta sa city is magbabas tayo. So,
para pumunta sa city, ang sasakyan na bus is A21. So, yun yung hahanapin ko. Pero, bibili muna tayo ng octopus card dito. So, tara. Yung A21, nandito siya. Yan o. Nawala. Pero, nakita ko na, home station, nasa 35 HKD siya. So, paglabas nyo, meron dito transport information. Basahin nyo na lang. So, nagmahal na siya. Apparently, yung nakita ko kasi sa internet is nasa 170 Hong Kong dollars. Ngayon, nasa 170 Hong Kong dollars na siya. Pero, meron siyang laman na 128. So, yan. Tara, Pasko pa rin dito, guys. Yan, papunta na kami sa bus. Kaso ko iti kuya, sabi ko, can I buy octopus card? Tapos sabi ko, and then can I reload 100? Tapos sabi, nung mukha niya na kasi mangot. Tapos parang ako, be, ayaw mo ba ng trabaho mo? Malungkot ka ba dyan? Kasi bait-bait nung nakausap ko kanina na pagtanungan ko. Tapos si kuya parang nakapusangot. So, ewan, bahala siya. Basta ako nakuha ko na yung octopus card ko. Pero parang ang easy ng Hong Kong pala. Kaya kung siguro mamimili ako kung alin yung advice ko sa inyo kung first time nyo mag-travel, it's either Hong Kong or Singapore. Kasi parang super easy lang ng mga bagay. As in, quick, ganyan. Anyway, eto na, nakita ko na, A21. So, nakita ko guys, merong WeChat, merong Alipay, merong cash, merong Visa, Mastercard, and yung octopus card. Meron silang mga terminal dun sa harap. Pero kung gagamit kayo ng cashless, like yung Alipay or WeChat, make sure nyo dun pa lang sa may entrance, i-scan nyo na. And then, dito nyo pipindutin yung stop button sa taas. In fairness, may ATM. In fairness, guys, uy, Shanghai Commercial Bank. Naalala ko, di ba na nag-China ako, meron din SBB. Anyway, so, andito na tayo sa may Mongkok Station. Yeah. Gusto ko yung area ko. Alam mo guys, ini-expect ko para siyang Divisoria or Isitan itong area ko. Pero hindi. Maayos. So, ewan ko, tingnan natin. Baka too early pa para magsabi ako. Pero yun talagang iniisip ko, parang Divisoria, parang ganon. Pero parang hindi naman. Ano to? And gusto ko yung area ko kasi maraming tao. Parang anong oras na ngayon, no? Parang magte-12 na, pero madami pa ring tao. Marami pa ring open, yan. May food, bukas pa yung grocery. Gusto kong tignan kung anong meron. Bibili ako. Ang cute to, parang vintage. By the way, guys, ito na yung hostel ko. Yan, tara! Ayan, taran! O, diba? Ay, parang Divisoria, gano'n. Pero, hindi, okay siya. I mean, mas malinis kasi kaysa sa atin. 7-Eleven muna ako. Sa tapat niya may 7-Eleven. Guys, malamig sa elevator.
Room tour tayo guys. Ito na yung room. Pero mag-isa lang kasi ako. So feeling ko medyo decent na to. Pag dalawa kayo, masikip. Yan, may aircon, may TV. Merong water dispenser sa labas. Tapos, ang cons lang sa akin for me is itong CR. Napakaliit ng CR, guys. So, andito pala ako sa may Asian Hostel. Napakabait ni auntie sa baba. Kasi anong oras na? 12 midnight. Almost mag 12 midnight na. Pero hinatid niya pa talaga ako sa room ko. So, parang ano siya, alam niyo yung mga tirahan talaga sa Hong Kong na tipong ganito talaga kalilit yung spaces nila, 'di ba? So parang medyo local feels tayo ngayon. And nabasa ko kasi sa reviews malinis. So yun yung pinaka parang bet ko. Malinis siya compared sa ibang mga mansion or basta kung ano yung mga mansion, alam niyo na yun. Ayan.